Sa simula ng movie ay makikita natin na binuksan ni Sita ang isang puntod at tumabi siya sa isang patay, at kasama niya doon ang kanyang kapatid na si Adil, at kaya siya humiga sa loob ay upang malaman niya kung totoo nga bang pinaparusahan ang mga tao sa ginagawa nilang masama. Pagkatapos ay isinara na ni Adil ang puntod, at makikitang ini-on na ni Sita ang camera sa loob, ngunit hindi napansin ni Adil na may nakapasok na palang isang ahas sa loob ng puntod, kaya't hindi niya nasabi ito kay Sita. At ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Sita ay dahil nung naghihirap at nalulugi na sila noon sa kanilang bakery ay ninakawan sila ng isang lalaki, kaya't isinumbong niya ito sa kanyang mga magulang, kaya't sinita ng kanyang mga magulang ang magnanakaw, ngunit biglang sumabog ang mga ito mismo sa kanilang harapan, at mula noon ay tumanim na sa kanyang isip na ang mabubuting mga tao ay hindi palaging may magandang katapusan, at sinasamantala ng mga masasamang tao ang mundo, at kahit sa kamatayan nila ay hindi sila napaparusahan at hindi din nabibigyan ng reward ang mga mabubuting mga tao, at pagkatapos mamatay ng kanilang mga magulang ay dinala na sila ni Adil sa bahay ampunan. Kung saan ay sinabi sa kanya ng kanyang teacher na masama ang kahihinatnan ng mga masasamang mga tao kahit na magkita pa kayo sa kamatayan, ngunit hindi naman naniniwala si Sita dito, at upang mapatunayan na mali ang kanyang teacher, ay nagpunta sila ni Adil sa isang abandonadong tunnel. Wala talagang nagpupunta sa tunnel na ito dahil pinaniniwalaan na pinagmumultuhan ito dahil nawawala ang mga tao na pumapasok dito, at pagpasok nila sa loob ay wala na silang nakita doon kundi puro kadiliman, at ang mas kakaiba pa dito ay nang nasa kalagitnaan na sila ay hindi na nila nakita ang isa't isa at hindi na din nila naririnig ang kanilang mga boses. Pagkatapos ay nakita ni Sita ang isang batang lalaki na takot, hindi talaga isang bata ito at ito ay isang multo, at sa nakakatakot na boses ay sinabi niya kay Sita ang kanyang pangalan na Ismail, kaya't nang dahil sa takot ay agad na lumabas ng tunnel si Sita, kung saan ay nakita niya si Adil at ang iba pang mga taga-nayon na naghihintay sa kanya, at pagkabalik nila sa orphanage ay tinanong niya ang kanyang isang teacher kung paanong napunta si Ismail sa tunnel na iyon, at kung bakit nagmumulto ito doon. Kinagabihan ay narinig niya na nag-uusap ang dalawang teacher, kaya't nalaman niya sa mga ito ang tungkol kay Ismail, at nalaman din niya na pag-aari pala ng isang mayamang lalaki ang bahay ampunan, ngunit hindi ginagamit ng may-ari ang bahay ampunan sa mabuting paraan dahil kinukuha lang nito ang mga bata na kanyang nagugustuhan, at si Ismail ang isa sa mga ito na ginawa ng lalaki ng hindi makatarungang mga bagay. At ito pala ang dahilan kung bakit nagmumulto ang kaluluwa ni Ismail sa tunnel, at narinig ni Sita na ang kanyang kapatid na si Adil ang nagustuhan ngayon ng may-ari, kaya't agad na nagtungo si Sita sa kanyang kapatid upang iligtas ito, ngunit bago siya makalapit kay Adil ay nahuli siya ng mga guard, at pagkatapos ay ikinulong siya ng mga ito sa isang bodega kung saan ay nakasarado ang mga pinto at bintana, at upang makalabas at mailigtas ang kanyang kapatid ay bineklas ni Sita ang kahoy na nasa bintana sa tulong ng kanyang scarf, at pagkalabas ay tinulungan siya ng isang teacher, at ibinigay nito sa kanya ang kanyang bag upang makalayo na silang magkapatid doon, at sinabi din nito kung saan dadaan ang sinasakyan nila Adil. At sa kagubatan ay binato niya ang salamin ng kotse upang makuha niya ang kapatid, at pagkadaan nila sa tunnel ay ipinakita na si Sita sa kasalukuyan, kung saan ay nagtatrabaho na siya sa isang home for the aged, at kahit matagal na ay hindi pa din niya nakakalimutan ang nangyari sa kanilang mga magulang, at nasa isip pa din niya na hindi napaparusahan ang mga masasamang tao, at hindi din nabibigyan ng reward at kapayapaan ang mga taong mabubuti, at ito ang gusto niyang mapatunayan, kaya't napili niyang alagaan ang mayamang lalaki na may-ari ng bahay ampunan na nagkakagusto sa mga bata, at pagkatapos ay nilasing niya ang matanda upang aminin nito ang kanyang mga kasalanan, at dahil napagtanto na ng matanda ang mga pagkakamaling ginawa, kaya't binawi na nito ang sariling buhay. At ngayon ay gustong malaman ni Sita kung ano ang mangyayari sa masamang matanda pagkatapos nitong mamatay, at ito din ang eksena na nakita natin kanina sa simula ng movie. Pagkasarado ni Adil sa puntod ay umupo na siya sa tabi nito, at nakita niya na pumasok ang isang ahas sa loob ng puntod, kaya't agad niyang binuksan ang puntod, at nakita niya na wala namang nangyaring kakaiba kay Sita, at dito ay nalaman na ni Sita na hindi napaparusahan ang mga masasamang mga tao. Kaya't nagpunta siya sa isang morning show upang sabihin ito, at dinala din niya doon ang kanyang footage, ngunit wala naman nakitang kahit ano sa video, kaya't nang dahil dito ay wala nang naniwala sa kanya doon, at sinabi niya kay Adil na bakit mo pinalitan ang video, dahil wala akong nakitang magandang rason upang gawin mo ang mga ito, at hindi ka naman talaga nandito para sa mga matatanda at ang iniisip mo lang ay ang iyong sarili. At pagkatapos ay bigla niyang narinig ang boses ng namatay na si Laobay, ngunit wala naman siyang nakita doon, at pagbalik ay nakita niya ang isang itim na anino, at paglingon niya sa pintuan ay sinabi sa kanya ng isang matandang babae na niloloko ako ng aking asawa, at paglabas ay nakita niya ang asawa nito na may kasamang isang nurse sa kwarto, at nagwala ang matandang babae na iyon at gusto niyang patayin ang kanyang asawa, kaya't pinaghiwalay na sila ni Sita.
Kinagabihan ng kunin ng matandang babae ang kanyang wedding ring sa washing machine ay aksidente niyang napindot ang buton nito, kaya't namatay siya nang higupin ng washing machine ang kanyang buhok, at sobrang nag-iiyak ang kanyang asawa dahil hindi pa ito nakakahingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Site sa isang shaman na magagawa mo bang kausapin ang kaluluwa ng matandang babae, at umupo na ang shaman kasama ang ilang mga matatanda doon. Pagkatapos ay sumanib ang kaluluwa ng matandang babae sa shaman, at sinabi nito sa asawang lalaki na mapapatawad lang kita kung mapapatay mo ang babaeng kasama mong nanloko sa akin, kaya't nang marinig ito ay agad nang itinigil ni Sita ang ritual, at habang nasa kusina sila ay biglang dumating ang matandang lalaki upang patayin ang nurse na iyon, kaya't agad na hinila na siya ni Sita sa kabilang kwarto, ngunit pagkasara nila ng pinto ay bigla siyang sinaksak ng isang matandang lalaki sa tiyan, pagkatapos ay sinabi ng matandang pumatay na ayokong maparusahan kung di ko siya papatayin, samantala ay maraming gumayang mga nakapanood sa ginawang experiment ni Sita, at dito ay marami silang nai-record na mga nagsisigawan na tila pinaparusahan na nai-video nila sa mga puntod. Ibig sabihin na pinaparusahan talaga ang isang masamang tao na namatay, kaya't nagulat si Site dito at naisip niya kung bakit hindi ito nangyari sa may-ari ng bahay ampunan na si Laobay, at agad niyang hinukay ang libingan nito ngunit wala naman ang bangkay nito doon. Pagkatapos ay biglang gumuho ang puntod kaya't upang makatakas ay humukay siya ng butas sa kanyang harapan, at pagpasok niya dito ay nakita niya ang tunnel kung saan ay nakita niya si Ismail, kaya't nalaman niya na iyon din ang tunnel na pinasok nila ni Adil noon. Pagkatapos ay nakita din niya ang kanyang mga magulang doon at ang kanilang bakery, at ilang sandali ay biglang nawala na ang mga ito, at nang maglakad na siya ay narinig niya ang mga pagsigaw ni Laobay, at nakita din niya doon ang mga kaibigan niya noon sa bahay ampunan, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ismail na bakit mo ako iniwan nung araw na iyon, hindi mo ba alam na natatakot ako noon dahil may sumusunod sa akin, at sinabi nito na tumalon tayong dalawa sa tunnel upang makaligtas ka sa halimaw, at pagkatalon ay nagising na lang siya sa tabi ni Laobay, kaya't nagsisigaw siya sa takot at tinawag niya si Adil, ngunit wala naman ito sa labas. Pagkatapos ay ginapangan at kinagat siya ng isang ahas, at pumasok ito sa bibig ni Laobay, at biglang may isang napakalaking martilyo na bumasag sa mukha ng masamang matanda, at pagkatapos ay pinagtutuklaw siya ng ahas na napakaraming ulo, at kinain din ang kanyang ulo ng isang napakalaking halimaw. Pagkatapos ay bigla nang binuksan ni Adil ang hukay at hinila siya nito, at makikitang nawasak na ang ulo ni Laobay habang nagtatakbo na silang magkapatid sa labas. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.